Naglaro na naman si Wesley mga kamatyas, talagang tuloy-tuloy ang pagpapalakas niya ngayon, linggo-linggo, walang absent sa Title Tuesday, present! Dalawang mabigatang laban ang atin pong i-a-analyze ngayon at pakita ko sa inyo standing. Ang ilan ba si Wesley dito? Pasadahan po natin 'tong dalawang mabigat na laban na ito ha. Pero bago 'yan mga kamatyas, siyempre, iwanan ko muna kayo ng puzzle. Hatid sa atin ng Internet Chess Club. Ayan, bagong-bago po ito. It's why to play. Ano kaya magandang tirada dito? Ayan, paki-analyze po. Suportan nyo na sa video na ito ang pagsagot po sa comment section below. Ano kaya magandang gagawin ng white dito? Pag-isipan sa mga wala pang Internet Chess Club application. Madali lang po, no? Downloadable sa Play Store, App Store. Kung wala pa kayong account, free lang ang paggawa ng account dito. Libreng-libre pang training nyo na kagad ang Internet Chess Club application. Grab yours now mga kamatyas. Okay po? Sana meron na kayo niyan. Ayan. Okay, unang laban niya kay Sam Shankland. Mabigat to, no? Super GM yan, taga US din. White dito si Wesley. Ang ginawa, nag D4, D5 si Shankland, C4, C6. Ito yung tinatawag nating Slav defense. Knight C3, Knight F6, Knight F3, at nag E6. Ayan. Ito na po yung iniliko sa semi-Slav. Kasi po ang original Slav defense para po sa inyong kaalaman ay yung kumakain dito sa C4. O tapos mag-A4 ang white, bishop F5. Yun ang original Slav para po makita nyo lang. Pero nag-E6, semi-Slav na ito. Kumbaga sa gupit na kalbo, hindi totally makintabang anit. Medyo may buhok-buhok pa. Semi-kalbo. E6 at nag-G3. Ayan ang medyo magandang variation dito ni Wesley, no? Fianchetto ang gusto niya. Medyo kakaiba, no? Tingnan natin. Ang normal kasi dyan, E3, Bishop G5, pero G3. Knight BD7, tuloy lang sa pag-develop. Bishop G2, kinain na yung Pawn C4. Ayan. Para po sa inyong kaalaman, mga kamatyas, ano? Kasi linya ko rin to sa puti. Ito talaga ang best na ginagawa ng computer dyan. Kumakain sa C4. Sa level nila, naku, walang kawala yan. Swabe yan. 2700 player yan si Shankland. Walang kawala yan. Prepared yan gamit ang computer. Pero castling, kumbaga, giveaway talaga yung pawn na yan. Castling muna. B5, yan din ang tinitira ng computer, no? Talagang napapatunayan natin na sa kanila swabe na eh. With computer pa preparasyon eh. So, ang tanong dito, ang challenge dito ni Wesley, paano niya babawiin itong C4 na pinakain niya? One pawn down siya dito, lalabas. Nag-E4, yan naman ang drawback ng pagkain sa C4, naiiwan po yung E4 square. Kumbaga, ang pang-counter dito ni Wesley, okay, nakuha mo yung pawn C4, pero buo naman ang sentro. Babasag naman si Wesley sa gitna. Okay? Bishop B7, E5, inatake ang knight, knight D5, and nag-knight G5. Ayan. Pagka ganyan, nangangamoy yan. I mean, nangangamoy na baka something may mga sacrifice doon, mga ganun-ganon. At dito, nag-H6. May sacrifice na ba doon? Kain-kain, check, angat lang ang king, parang walang kasunod, ano? Walang katulong. Bitin. Kaya pumunta muna si Wesley sa E4, no? At matsyag-matsyag lang, especially sa weak D6 square dito ng black. At nag-queen to B6. Ayun, angat lang ang reyna. Nag-A4. Okay. Okay, nagsimula na si Wesley mambasag, manggulo sa queen side. Nag-A6. Gusto lang ni Shankland patibayin ang pundasyon. Alang-alang sa isang pawn na nakuha niya na wag basta-basta mabawi ni Wesley. Patibay sa pundasyon, no? In-A5 ni Wesley at nag-Queen C7. Queen G4. Yan. Ito pong karga ng Queen G4 ay hindi biro, no? May laman ng tira ni Wesley kasi ang plano niyan is to delay the black's kingside developments. Hindi makatira yung bishop, makaangat kasi, inaabala ni Wesley, may abala. May abala sa kingside. At anong ginawa? Nag-G6. Yan. Para magbi-bishop E7 pa rin. Hindi naman maka-bishop G7. May check doon. Hindi pwedeng iwanan ng bishop po yun. Take note ha, mga kamatyas. Nag-G6 muna.
Bishop D2, okay, siyempre kailangan iangat ang bishop para mag-connect na ang mga tore, developments at maiporma na ang mga tore sa dapat na duty. Nag-castling queenside, ayun na po. Kasi talagang totally hindi na aari sa kingside, eh. So, queenside para, safe na 'no. Queen F3, tineret ni Wesley ang pawn sa H7. Nag C5 dito, kumarga din si Shankland 'no. Pinapakain yung pawn sa F7, pero may pang-pressure naman siya sa D4. Ayun, ang saya 'no, kargahan ng tira, oh. Knight D6 check. Para po sa inyong kaalaman, ang time control po dito sa new format ng Title Tuesday ay 5 minutes, pero no increment, play to finish. Time matters pagka ganito. Kailangan mabilis ka dito, may laman pa tira. Baka mamaya mabilis nga, wala namang laman ng tira, balewala yun. O lundag ng knight, kain-kain, kinain, knight E4 muna, atake muna sa reyna, queen E7, tinabihan muna ang pawn. Kasi po para po sa inyong kaalaman, pag kinain kasi yung pawn, may kain dito eh. Okay, kaya ganun muna ginawa ni Wesley, kinain yung pawn C5, so may knight D6 na siyang paparating, kinain ni Shankland, kain-kain, naiwanan nga lang yung pawn F7. At dito, nagresulta sa hindi kainaman na pawn structure ni Shankland. Bakit? Yung pawn sa E6, pawn sa G6, hmm, parang pipitikin lang eh, madali lang i-harvest eh. Nag-rook D7, inatake ang reyna. Kinain uli yung pawn sa E6. Queen D6, nakipaghamon ng queen to queen at kitang-kita po sa evaluation bar, kainaman pagdating po sa side ni Wesley. O, di ba? Okay. Anong tinira dito? Naku, napakaganda. Sige po, pang-puzzle mga kamatyas. Ano kaya ginawang napakagandang tirada ni Wesley dito? Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Start. Maraming salamat po mga kamatyas ha, sa partisipasyon at congratulations sa mga nakakita. Simple lang pero rock. Ang ganda ng bishop. Woohoo! Tusok na tusok ang tore. Ang ganda. Nasa ayaw at sa gusto dito, lalaglag talaga ang tore. O yun o, lalaglag sa exchange. Pero hindi naman totally isang buong pyesa. Quality down lang. G5. Okay? Sa ganitong sitwasyon, ang tore, andyan pa rin naman, di ba? Ba't kakainin ba kagad? O yun. Emmanuel Lasker's principle. Sabi niya, if you found good move, find the better one. Kamunti kang magkamali sa English. Rook D1. Ayan. Ang plano, oo nga. Anytime pwede naman kainin yan eh. Ba't kakainin mo kagad ngayon eh? Nakabitin naman. Anytime naman. So, mag-develop ka muna. Baka magkaroon ka pa ng mas magandang tira. So, Rook D1, preparing to attack the D file. Nag-Rook D8, dinipensahan. Kahit dipensahan, still, tusok pa rin yan. Gumawa pa rin ng ibang tira si Wesley. Nakuha nyo po yung technique, no, mga kaibigan, ano? So, pampaganda muna. O, kain-kain, pampaganda muna. Wag mo munang kainin pagka ganyan. Wag muna. H5 inilag kasi nakatret. Ayun, oh. Tusok-tusok. Aray ka! Parehong nakasibat. Pambihira. Parang pinagkaitan ng kapalaran itong si Shankland, ano? Tusok-tusok ang mga tore. Ayun, oh, yeah. Kailangan mag-react ka na. Oh, yan, oh. Dalawa nakatusok, mamili ka lang kung ano ang tutuhugin mo. Ano iihawin mo sa dalawang yan? Inihaw ni Wesley yung tore sa D8. Iniwan niya yung bishop. Bakit? Tama, napakawais. Para same colored bishop ang maiwan. Kasi pag opposite colored bishop, may mga tabla-tabla pa eh. May mga, although winning na rin talaga, no? Pero maganda yung same bishop talaga maiwan para magkabanggaan talaga. Pero dahil sa huling bitaw ni Wesley na Rook F5, pamuwersa sa Knight on D5 na kukuhanin na, ayun, sumuko na dito si Shankland. Oo, walang magawa. Kasi saan pupunta yung Knight? Makukuha yung tore. Hindi naman papalag, kakainin pa yung knight. Lalamang ng isang piyesang buo, respetuhan na lang, sinusuko na yan. Resign. Okay. Ang ganda ng first game ni Wesley, no? Bago tayo lumipat sa next game natin, mga kamatyas, grabe yung kamay ko. Oh. Paki-subscribe naman yung
YouTube natin, channel na ito, no? Pa-subscribe naman mga kamadyas, palambing lang po sa mga di pa nakakapag-subscribe. Okay, lipat tayo sa pangalawang mabigat pa niyang laban. Eto, mabigat yung kalaban niya. Super GM Eric Hansen ng Chessbra. Alam na alam niyo yan, Chessbra, sikat na sikat po yan. Isa yan sa malalaking channel sa buong mundo, YouTube channel, Chessbra. No? Si Eric Hansen ang pinakamalakas sa grupo nila. May mga kasama pa siya, si Hambleton ba yun? GM din yun eh. O, pero etong si Hansen, specialty niya yung fast time control, especially online. Naku, mapapalaban si Wesley dito. Kalaban niya, online blitz expert. Tumira ng E4 si Wesley. Nag E5, Knight C3. Hoy, paborito ng inyong lingkod. Vienna Gambit. Pero nag G3. Yan ang napansin ko kay Wesley. No? Ayaw niya yung tinitira kong F4. Baka mamaya kasi nari-risky na siya dito eh. O kaya G3 muna. Fianchetto, development, ayun oh. D6 and then Knight A4. Yan. Yan ang maganda. Ito po yung isa sa natutunan ko lately, no? Kasi kailangan i-eliminate ang bishop na yan. Super lakas po talaga ng bishop na yan. Kailangan ma-exchange. O nag A5, kinain na ni Wesley. Correct kasi nagbibigay po yan ng talagang grabe, disastrous na threat sa F2 later on. So Knight E7, Knight E2, castling, Bishop E6, and then nag-Bishop E3 threat ang pawn, B6 para suportahan, at nag-F4. Ayun. Yan naman ang gusto ko dyan sa puti, pagka ganyan. Pag naka-F4 na, no? Feeling na parang mang-iipit ka. In F5, G4, yan ang paborito ko dyan. Knight G3, H4, G5, mangpipit-pit ka ng king side sa madaling sabi. Nag C4, yan. Ganda ng tira ni Hansen, yan ang pinaka nakikita kong the best counter. O kasi kailangan ka ring mga likot eh. G5, kain-kain at nag-queen D6. Ayan, purpose po ng queen D6, extra protection sa F6 and then rook AD8 or rook FD8 para atakihin naman ang pawn sa D3. Nag-D4 si Wesley. Okay, para basag sa gitna. Pag di pinansin, may D5, no? Kinain na. Obligadong kainin. Di D5 na. So, solid ang puti. Knight takes. Knight E5. Ginamit ni Hansen ang strong E5 square. At nag-knight to B5. Hamon queen to queen. Queen B4 umilag. Saan pupunta yan? At tineret itong pawn sa B2. Kinain ng pawn sa C7. Rook D8 threat sa queen. At nag-queen to E1. Queen to queen. At nag-queen takes B2 na po. Kinapture ang pawn F6. Kinapture. And then bishop to H6. Grabe, kulong ang tore. Ba't kay Wesley di makaporma? Nung nag-match kami nito ni Hansen, nakasagot din naman ako sa Blitz sa match namin sa chess.com, pero bugbog po talaga ako. Magaling tong si Hansen, magaling sa time control, mabilis. Pero bakit kay Wesley parang wala na, kulong ang tore. May knight sa E8, di pwedeng umilag eh. Kay Wesley di makaporma oh. Ayun pa isang mabigat na tiers oh. Bigat ng mga tira ni Wesley, no? Knight G8. Dinipensahan ang pawn sa F6. Kinain na ni Wesley. Kain and King H1 para makailag na rin po sa mga hindi inaasahang mga check-check, mga tusok-tusok. And at the same time, nakikita po akong Rook G1 dito, no? Nag-Rook C8. Knight D5. Kinain na, kain. At nag-Rook C4. Inatake muna ang Reyna. Queen H3 at nag-rook to D4 para di po makaprogress yung pass pawn at nag-bishop F3. Yan ang kulang ako mga kamatyas, no, inaamin ko yung mga ganitong tira. Kasi sa ganito, mapapatanong ka, anong sunod dito? Ang nakikita ko lang dito honestly mga kamatyas, ito eh. Yan lang nakikita ko dyan na tira, yung rook D1. Tama ba sa computer? Nasa pangatlong option. Pero alam nyo ba itong tira ni Wesley number 1 sa computer engine? Itong bishop F3. Paano naisip ni Wesley ito? At ano ang ibig sabihin niyan? Hindi ko pa nababasa. Ang lupit number 1 tira sa computer Tingnan nga natin. Knight E7. Yun pala purpose ni Wesley, no? Bishop F3 and to move the rook on G file, may nakikita po ako ditong sa isang banda, pwedeng gumanon. To threat Queen G7, Queen takes F6, Queen F8, no? So itong role ng Rook G1 ay may threatening mating attack. Yan, may threatening mating attack. Pero mga kamatyas, para po sa inyong kaalaman, napansin nyo pagtira ng Rook G1,
bumaba yung evaluation bar. Dapat daw po ang tira dito is Rook A D1. O dito naman tutugma yung Rook A D1 na idea. Dito na tutugma. Okay po? Yan. O sige. Nag-Rook G1, balik tayo. Queen C3 tineret ang bishop. Ayun lang mga kamatyas. Kitang-kita sa evaluation bar na ang laki ng lamang na ni Wesley. Nakita kaya ni Wesley yon? Nakita niya. Very nice. Rook A F1. Simple but excellent move to protect the bishop. Simple lang, no? Pero ang danger nito is still Queen H6 pa rin, mga kamatyas. Isang tira lang pag nakaganong ka na. Isang tira lang. O yan. Familiar ba kayo dito? Isang tira ka na lang. Kailangan mate na. Familiar ba kayo? Isang tira ka na lang. O, yun. O, Queen E3. Para yun, ma-prevent yun. Galing din ni, ano, no? Ni Hansen, ano? Yun, para kita niya eh. Kita niya na may kalalagyan talaga siya eh. At dito mga kamatyas, wala mang Queen H6, pero isang tira lang ni Wesley na pa-resign ang icon ng chessbra. Sa ilang sandali lang, tutuloy kagad natin. Tapos pakita ko po yung standing sa inyo. Start! Maraming salamat po mga kamatyas. O ayan ha, eto tinira ni Wesley, Queen H5. Dun pala. Hindi aari dito sa H6, dito naman pala sa H5. Ganun pa rin ang sundot. Resign dito ang pambato ng chessbra. Sana ganyan ang tira ni Hansen sa akin. Pero sana ganun din ang tira ko kagaya ni Wesley, no? Para talunin yung mga ganyang kabibigat na mga player, ano? Dahil grabe, may sundot si Wesley, napa-resign dito. Suko! No? Okay. So, congrats kay Wesley. At ito po ang kanilang standing. Nanguna si MBL ng France. Champion with a score of 9.5 points out of 11 rounds. At tied sila ni Fabiano Caruana, Alexander Grishuk 3rd place at Wesley So 4th place. O may premyo din si Wesley. Ang alam ko po sa bagong format ng Title Tuesday, parang top 10 yata yung binibigyan nila ng premyo. Mas pinalaki premyo dito, linggo-linggo to ha. O yan, may premyo, pang 4th si Wesley. 9 points tied sila ni Alexander Grishuk. Talo lang siya sa tiebreak. Okay, grabe, ganda ng performance. Gumaganda na performance si Wesley. Tumitining na. May talo ba siya? May isa siyang talo sa Grandmaster, no? Pero isa lang. Hindi kilala gaanong na Grandmaster. Pero, grabe. Nakamura nandito ba? Parang wala si Nakamura, no? Magnus Carlsen parang wala din. Wala sa top 25 eh. Okay, maraming salamat po mga kamatyas. At kung kayo po ay may mga katanungan, inquiries, may gustong pa-analyze, etc., lapag nyo lang po sa comment section below ha mga kamatyas. Salamat po sa palagian nyo pagsuporta. And don't forget to subscribe this channel. Suportan nyo na po. Maraming salamat at magkita-kita pa tayo sa mga susunod pa nating chess updates. God willing.